Kalalabas lang ng spoilers para sa One Piece Chapter 1160 at dito'y mafe-feature kung paano lumaban si Dragon kontra sa mga Celestial Dragons, ang tunay na race ng Davy Clan at ang pag-reveal ng lahat ng mga Holy Knights. Kasama na rin ng kung paano maililigtas successfully ni Dragon si Shanks at si Shamrock. Nandito rin ang konting revisions guys sa kung anong nangyari sa Chapter 1096. Ang pagdating ni Roger, ni Rox, at nitong si Garp sa God Valley. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece Chapter 1160. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Title pa lamang ng chapter na ito, alam niyo na guys agad kung anong pinaka-context ng mangyayari sa chapter na to. Ang title ay God Valley Incident. Ito na ang simula ng pinaka-aantay nyong kwento, ang pinaka-iintay nyong flashback. Sa pinakaunang parte ay na-reveal agad kung anong tunay na race, kung ano talaga ang meron sa Davy Clan. Ang mga membro pala ng Davy Clan ay ang mga pamilya ng mga Buccaneers. Kung nalilimutan nyo guys, isa ang mga Buccaneers sa mga rason kung bakit nagagalit ang world government. Ito din ang race na tinangka nilang i-erase all throughout the history ng One Piece. Na dahilan kung bakit maging itong si Kuma nga, na isa ding Buccaneer, ginawa nilang slave at tinangka nilang patayin. Na nangangahulugan na maging itong si Rox, maging itong si Teach, si Blackbeard ay mga Buccaneers din. Na hindi naman nakakapagtaka guys dahil mula pa lamang noon nadaanan natin ito sa napakaraming analysis and theories na mataas ang tsansa na Buccaneer talaga itong si Blackbeard. Considering na napakalayo talaga ng size nitong si Blackbeard kumpara sa ibang mga normal na tao. And also at last maifi-feature na dito guys at maire-reveal na ang itsura ng nanay ni Blackbeard. Na napaka-messy, napakagulo daw ng kanyang itsura. Hindi natin alam kung sadyang ganun ba ang itsura at ang dating ng nanay ni Blackbeard o baka naidudulot na yon ng nangyayaring hunt sa God Valley kaya nagulong itsura niya. Sumunod na scene sa spoiler na ito, natagpuan na nga ni Dragon si Shanks, si Shamrock at ang nanay nito na malapit ng mamatay. Nagmamakaawa daw ang nanay nitong sila Shanks at ni Shamrock kay Dragon na kung pwede daw si Dragon na ang bahala sa future ng dalawang anak niyang ito dahil alam naman niya na kapag nakuha ulit ito ni Garling, hindi niya na alam kung anong pwedeng gawin ni Garling sa kanyang mga anak. Na dahilan kung bakit gumawa ng napakaraming paraan syempre itong si Dragon para mailigtas ang dalawang inosenteng batang ito. Hanggang sa dumating sa punto na nagsimula na nga ang hunting game at na-witness ni Dragon kung gaano ka-cruel, kung gaano kadaling pinapatay ng mga Celestial Dragons at ng ibang participants ang mga slaves at ang napakaraming mga itinuturing nilang rabbit sa tournament na ito. For sure, isa ito sa mga dahilan at naging trigger kung bakit bumaligtad itong si Dragon. Nang makita din niya na malapit ng patayin ang isang bata na isang Buccaneer, napilitan na siya dito na mag-retaliate. Binaril niya ang isa sa mga Celestial Dragons na balak sanang patayin ang isa sa mga slaves. At ang slave na yon ay walang iba kung hindi si Kuma. Na para bang nagkaroon talaga ng butterfly effect dito guys. Just imagine kung hindi na iligtas nitong si Dragon si Kuma. Mangyayari nga ba ang napakaraming bagay na nagte-take place ngayon sa One Piece? Knowing na isang napakalaking cog, isang napakalaking gear nitong si Kuma sa kwento ng One Piece na nagdulot ng napakaraming mga events. At bago nga pala ma-release ang spoiler na ito mula sa mismong leaker natin, napakarami ng kumakalat ng mga leakers sa Twitter guys na bumabanggit na meron daw ginawang isang feat si Dragon na ginawa dati ni Luffy. Na akala nga natin sinuntok din itong si Dragon ang isa sa mga Celestial Dragons na baka ginamit din niyang Dragon Claw na itinuro niya kay Sabo sa isa sa mga Celestial Dragons. But it seems wala pa siyang ganong lakas sa mga panahong ito na dahilan kung bakit ginamit niyang baril niya at binaril niya ang isa sa mga Celestial Dragons. Sumunod na scene ay nagkaroon naman daw ng napakaraming mga redraws. Para bang nagkaroon ng napakaraming mga revisions sa nakita na natin na flashback sa chapter 1096 na kung saan ay na-feature nga ang pagdating ng Rox crew, ang pag-reveal ng mga miyembro nito, ang pagdating ng Roger crew at ang pagdating ng mga Marines na pinangungunahan ni Vice Admiral Garp sa God Valley. Basing sa spoiler na ito guys, it seems para bang may magbabago sa pagdating na yun, may magbabago sa kwento
So masasabi natin na baka ang kwentong yun ay propaganda lamang ng world government at ang tunay na nangyari sa God Valley incident ay maire-reveal pa lang sa chapter na to. Na to be honest, hindi naman nakakagulat knowing na napakarami nga ng mga baliktad na kwento na ibinigay ni Sengoku sa kanyang flashback kumpara sa kung anong nakikita natin sa tunay na flashback ngayon ni Rox. Sumunod na scene ay nai-reveal na guys dito ang lahat ng mga Holy Knights. Currently, ang nakikita pa lang natin ng mga membro ng Holy Knights ay apat pa lamang. Si Saint Killingham, si Shamrock, si Gunko, at si Saint Summers. Ngayon, sa chapter na ito ay maire-reveal na ang lahat ng mga Holy Knights na yon. Meaning, ang nakita natin na silhouette ng banggitin ni Dragon ang tungkol sa mga Holy Knights ay finally makikita na natin ang tunay nilang mga itsura. Hindi lamang yon, nabanggit din sa spoilers na ito na may isa sa kanila ang nagsa-stand out. Ang isa sa kanila ay mukhang isang Yeti na may napakalalaking mga sungay. From this point on, marirealize nyo guys na dahan-dahan na talagang inire-reveal ni Oda ang lahat ng mga karakter. Magmula dito kay Rox, kay Dragon at maging ang mga Holy Knights, ipapakita niya na finally ang itsura nilang lahat. And by the end of this chapter ay na-confirm sa spoiler na ito na successfully na iligtas daw ni Dragon ang magkapatid na si Shanks at si Shamrock na nangangahulugan na somehow sa kabila ng napakaraming napakalalakas, napaka-OP na mga karakter na yon na nasa loob ng God Valley, kahit na wala pang ability itong si Dragon, nagawa niyang iligtas ang magkapatid na ito. Or baka naman mismong sa ginanap na incident na yon sa God Valley ay nakuha niya ang isa sa mga treasure chest, nakuha niya ang Devil Fruit na tumulong sa kanya na ma-pull off ang pag-rescue na ito sa magkapatid na Shanks at Shamrock. Dahil napakarami rin sa mga leakers ang bumabanggit tungkol sa bagay na yon. Pero dito sa mismong context ng leak na ito na nanggaling sa official leaker, wala namang nakalagay na ganun. So hindi pa natin masasabi kung pwedeng nangyari sa chapter na ito o baka sa susunod pang mga chapter. Pero ang nakakapagtaka dito, paano nakabalik si Shamrock? Paano naging isang Holy Knight si Shamrock kung nailigtas nga siya nitong si Dragon? Maari bang after ng incident na ito ay nagawa pa rin ma-retrieve nitong si Garling ang isa sa kanyang mga anak? We don't know about that yet at isa-suggest ko ulit sa inyo na antayin nyo ang ating full chapter review sa Friday para maintindihan nyo ng mabuti ang chapter na ito. At matapos naman ang chapter na ito na ang chapter 1160 ay magkakaroon daw ng break next week. Na okay lang naman dahil kahit papano 3 sunod nang nag-release ng chapter si Oda. And since ito na nga ang God Valley incident, for sure pinaghahandaan na ni Oda ang susunod na chapter dahil magiging napakalaking pasabog nun para makita nyo ang panels, para malaman nyo ang confirmed na mga details. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ang susunod na video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.